And we're back, still on our holiday budget planning. The Tribe team recently challenged some shoppers and asked some of the really budget-conscious peeps kung paano sila namimili for the holidays. Ready, set, tawad! Kamakailan lang ay naghanap ang Tribe team ng mga taong namimili para sa paghahanda sa nalalapit ng holiday. Babala, ang mga susunod na palabas ay talagang exciting. Eto tara, sila ate ang sundan natin sa kanilang pamimili. Uy, mukhang tapos na silang mamili dahil nakapagbayad na sila. Tara, kapanayamin na natin sila. Mga ate, ano po yung mga dapat ihanda every time na namimili tayo? Siguro, for one, kailangan may list ka siguro or may corresponding budget bawat list. Kasi that's to assure lang na hindi ka mag-over din sa budget na inalot mo for that particular yung shopping na for that particular shopping na pagpunta mo sa mall, di ba? Parang ganon. Siyempre, budget. Kailangan mag-allot ka ng budget. Siguro mag-allot ka ng maximum na kailangan mong gastusin for this particular shopping trip. At least ma-manage mo yung expenses mo. Kasi you can't help naman minsan yung mga impulsive buying na wala naman sa list mo tapos bibilin mo. Dapat hindi ka doon. Mag-stick ka lang doon sa list mo. Papaano naman nila kaya inihanda ang buong family sa pagpaplano for holiday? Pinag-uusapan kung kailan pupunta sa isang place para isang puntahan na lang. At least yun na nga, katulad ng sinabi ni Irish, kailangan na mag-list tayo para at least isang puntahan, hindi na tayo pabalik-balik. Tapos, as much as possible, mas early kang bumibili para hindi na yung mag-rush tayo. Tapos, hindi rin natin mabibili lahat ng kailangan natin bilhin. Ang dami kong natutunan kila ate. Tara, hanap pa tayo ng mga namimili. Ayun, sila kuya naman. Tara, sundan natin sila. Mga kuya, ano po yung mga bagay na kailangan natin i-consider tuwing namimili tayo? Siyempre po dapat yung quality niya. Hindi mo masasuffer yung quality nun. Kahit mababa yung price niya. Siyempre dapat maganda yung quality niya. Hindi siya madaling masira at saka affordable dapat. Second, bago mo bilhin, dapat check mo muna kung okay yung condition niya, hindi siya sira, wala siyang problem. Para pag nagamit mo siya, okay na siya, saka hindi walang regret pagbalik mo. Ano pa po kuya? Gumawa ka ng list para kapag dating mo dito, hindi ka na malilito kung ano yung bibilin mo. Para titignan mo na lang yung list, tapos ayun na, mabibili mo yung mga kailangan. Ang galing naman, nadagdagan pa yung mga tips na natutunan ko. Heto pang iba pang mga tips na ibinahagi nila ate at kuya. First thing kailangan may consider sa pagbili, especially yung gifts for your loved ones, kung ano yung dalawa lang yan. It's either kung ano yung magagamit nila or ano yung truly na ma-appreciate nila. Gawa ka ng list, tapos make sure lahat ng list mo susundin mo dapat. Yun, hindi porke may nakita kang isang maganda na wala naman sa list mo, bibili mo na pero hindi mo naman kailangan. Second, yung budget mo. Kailangan pasok sa budget lahat ng bibili mo. Hindi pwedeng medyo mahal siya, tapos hindi mo naman pala kailangan, tapos mahal din. Pero may mas mura sa kabila na kailangan mo. Yung mas kailangan mo muna, sasundin mo yung list mo. Ito naman ang mga tips na maibabahagi ko sa inyo mga ka-Tribe. Alamin mo ang mga pinagkakagastusan mo sa loob lamang ng 1 week o 1 month. Consider the structure of your budget. Gumawa ng plano ng iyong budget. Review your budget. Take your budget seriously. Huwag mong pahirapan ang sarili mo pag hindi mo nasunod ang planong ginagawa mo every month. Expenses happen, and the purpose of the budget is not only to keep you on track with your saving or debt elimination goals, but also to help you weather the unexpected. Kaya mga ka-Tribe, keep up the good work sa pagbabudget at paggugol sa mga dapat lamang pagkagastusan para mas marami pa kayong maisave sa inyong budget.